Ano po yung inyong initial na reaction when you heard about the statement of Vice President VP Sara or Vice President Sara Duterte na no, hindi siya attend sa SONA pero I appoint myself as the designated survivor? Wala. She's just making light of the situation. Alam mo, kaya yan ayaw pumunta. Considering her kind of character, ayaw niya, she's avoiding embarrassing situations. Ayaw na niya may pagplastikan doon. Di ba sa Kongreso, ang bumira sa kanya. So, kaya, sabi niya na lang na, I am appointing myself as designated survivor. But sabi ko nga sa statement ko, it's even redundant. Na kailangan siyang talagang designated successor. Whether she likes, siya talaga yun eh. Now, doon sa tanong mo na kailangan na ba? Hindi ka kailangan eh. All the successors in line, the Vice President and the Speaker, di wag silang umattend para kakasiguro tayo kung ano man mangyari dyan. Meron tayong kasigurahan na merong papalit kaagad. Hindi na magkakagulo. Yun naman yung ginawa sa Amerika, talagang yun, sinadya nila yun. Kasi, di ba, maraming assassination sa Amerika. Ito mo, meron tayong recent, yung kay Trump. But that's Lincoln, sino pa ba? Si McKinley. O, Duterte din, assassinate. Si Reagan, maraming ganyan eh. Kaya pag sa presidential, karamihan kasi, nagpupuntahan sila lahat doon. Pwede namang hindi umattend ng vice presidente o speaker of the house. So, para wala tayong problema. Saka hindi naman sabihin na porque sinabi niya na designated survivor siya may mangyayari na. Ano lang yun, talagang sinasabi niya hindi ako attend, dito lang ako sa tabi. Oo, kasi sir, sabi ko nga kanina, parang marami kasi yung nagbibigay ng iba't ibang interpretations dun sa naging pahayag ni VP Sara Duterte. Pero following that statement of the Vice President, you think meron bang basis para mag-worry tayo doon sa security ni PBBM or yung mga nandun sa Kongreso this coming Monday for SONA? Kung papakinggan mo yung mga mapabasa mo sa social media, sa mga reaksyon ng tao na disgustado sa administrasyon, makakaisip ka nga, baka merong kiraulo dyan, kagaya nung nangyari kay Trump. Baka bigla na lang may mangyari. Alam po ninyo, hindi ka nakasiguro din sa buhay ng tao. Kahit na anong seguridad mo ilagay dyan, kung talagang gusto kang tapusin, matatapos ka. Kaya si Presidente Duterte never naniwala dyan sa mga security. If it's your time, it's your time. Look what happened to Kennedy. Look what happened to the Prime Minister ng Japan dati. Gano'n. Anong bantay mo dyan kung talagang merong focus na assassinate ka? Sigurado. Tsaka kung panahon mo na, magiging successful. Si Trump hindi pa panahon eh.